Ayos ng pangungusap. Sa araw na ito ay matatalakay natin ang simuno, panaguri, at ang dalawang ayos ng pangungusap na karaniwan at hindi karaniwang ayos ng pangungusap. Matatalakay natin din ang simuno at panaguri kasi dapat ninyong mamaster ang dalawang ito upang madali ninyong maunawaan ang dalawang ayos ng pangungusap. Unahin natin ang simuno. Ano nga bang ibig sabihin ng simuno? Ang simuno ay ang pinag-uusapan sa pangungusap. Tumutukoy sa tao, hayop, bagay o konsepto na gumagawa ng aksyon o nagtataglay ng katangian na inilalarawan ng panaguri sa pangungusap. Tinatawag itong subject sa Ingles. Halimbawa, ang bata ay naglalaro ng Dota. Ang ating simuno dito ay ang bata kasi ito ang binibigyan ng description or ito yung kumbaga pinag-uusapan sa pangungusap. Naglalaro sa bahay si Perdo. Ang ating simuno sa ikalawang pangungusap, si Perdo. Mahusay umawit ang mga anak ni Jose. Ang ating kumpletong simuno sa pangatlong pangungusap, ang mga anak ni Jose. Yan ay ang simuno. Pangalawa ay ang panaguri. Ang panaguri ay ang nagbibigay ng ito yung impormasyon ukol sa simuno. Ito yung maaaring pang-uri, pang-abay, maaaring kilos kung saan ito yung ginagawa ng simuno. So, ang panaguri ay nagsasaad ng aksyon, katayuan o katangian ng simuno. Ito ay maaaring maging isang pandiwa, maaaring pang-uri o pang-abay. Tinatawag itong predicate sa Ingles. Halimbawa, ang bata ay naglalaro ng Dota. Ang ating panaguri ay naglalaro ng Dota. Naglalaro sa bahay si Perdo. Ang ating simuno, naglalaro sa bahay. Mahusay umawit ang mga anak ni Jose. Ang ating panaguri ay mahusay umawit. Ngayon, punta na tayo sa ayos ng pangungusap. Meron tayong dalawa, karaniwan at hindi karaniwan. Unahin natin ang karaniwang ayos ng pangungusap. Ang karaniwang ayos ng pangungusap ay nauuna ang panaguri sa simuno sa pangungusap. So, ito yung ating formula. Panaguri plus simuno ay yan yung ating karaniwan. So, ito yung halimbawa. Naghuhugas ng pinggan si Ana. Umuwi kagabi ang mga bata. Kung titingnan natin ang unang halimbawa, naghuhugas ng pinggan si Ana, ay nauuna po ang panaguri. Automatic na kapag nauna ang panaguri, yan po ay karaniwang ayos. Pangalawa, umuwi kagabi, ito yung ating panaguri, ito po ay nasa karaniwang ayos. Panghuli, di karaniwang ayos. Kapag sinasabi natin hindi karaniwang ayos, ay nauuna ang simuno sa panaguri. Nauuna ang simuno plus panaguri, yun po yung hindi karaniwan. So, ibig sabihin ay si Ana ay maganda. Yung ating simuno na si Ana, yun po na pangusap na binigay ko ay hindi karaniwang ayos. Okay, balikan natin yung binigay natin na halimbawa. Ito, ang bata ay naglalaro ng Dota. Kung mapapansin ninyo, ang bata, ito yung simuno, naglalaro ng Dota, ito yung panaguri. Mas nauna ang simuno kaysa panaguri, ibig sabihin ang pangungusap na ito ay hindi karaniwang ayos. Naglalaro sa bahay si Perdo, ang ating simuno ay si Perdo. Ang ating panaguri ay naglalaro sa bahay. Mas nauna ang panaguri, ibig sabihin ito ay ang karaniwang ayos ng pangungusap. Sana ay marami kayong nakuha sa ating talakayan sa araw na ito.